makapag-vlog pero naglinis ako ng bahay. Hindi naman ng bahay, pero yung maliit na kusina namin sa loob ng bahay. Kasi may parang happy kitchen pa kami sa labas. Yung maliit na kitchen doon sa loob ng bahay. Naglinis ko yung lababo kasi ang itim. Eh, nakakahiya naman. Ayun pala guys, magiging busy pala tayo sa mga susunod na araw kasi sina Israel mamamanhikan na. Hindi ko lang kung nabanggit ko kanina or nabigyan ko ng emphasis yung mamamanhikan na sila. So ayun, kailangan presentable man lang yung bahay kasi kahit naman anong ganda ng bahay mo, nandun pa din magkakatalo kung malinis ba. Sa akin lang naman yun guys ha, kahit gano'ng kalaki yung bahay mo, kahit gano'ng kaliit man or kaganda yung interior, ganyan-ganyan, nasa ano pa din siya guys, nasa linis. Ayan, may road rage dito guys. Tapos yun, after nun, gumayak na ako guys, naligo na ako kasi 5:30 nga guys yung vaccine namin sa SM Pulilan. Eh medyo malayo yun sa amin. Ano naman, pwede naman akong umalis ng bahay na kanina. Kaso kasi si Mama Ninang kasi yung dala-dala niyang tela guys, mabigat. So sabi ko, hindi na lang ako sasabay kina Israel. Kasi pupunta ako kina Israel, tapos doon na lang ako sasabay. Para syempre, hindi na ako mag-drive. Isa na lang ang sasakyan namin dadalhin, ganyan. Yung tipid ba, practical. Kaso guys, yun nga, kailangan kong ihatid si Ninang kasi masyadong mabigat yung mga tela na dala niya. So, hinatid ko siya sa kanila. Tapos ngayon, on the way ako sa NLEX. So, hindi na ako makapag-vlog. Ilang minutes na lang NLEX. 200 meters na lang. Sobrang traffic talaga dito. Ito na daw yung best route. Ito na daw yung best way. Way na nga lang, sabi ni Waze. So, ayun. Nandito ako ngayon nakikipagsiksikan para lang makalabas ako ng NLEX. Madali ako kasi ang ETA ko 5:45. Tapos yung vaccine namin 5:30 guys. Sorry talaga, nalate ako kasi ayoko naman talaga kasi pag-commutein si Mama Ninang. Dun kasi ako lumaki guys. Sila yung nagpalaki sa akin kasi yung parents ko, sila for the career, ganyan. So, parang technically sa kanila ako lumaki kina Mama Ninang. So, ayoko naman nga siyang mag-commute. Paulit-ulit na lang ako, no guys, kasi gusto kong i-validate kung bakit ako na-late. Pero ayun. 2 hours later. Grabe guys, sobrang lakas ng ulan kanina sa NLEX. Nanginginig yung kamay ko. Kasi zero visibility talaga. Yung wiper na ganon, wala na siyang effect. Buti na lang hindi ganon kadami yung sasakyan kanina guys sa NLEX. Yung truck siguro 3 lang, tas isang bus lang. Kaso nahirapan ako kasi yung Montero na nasa harap ko, wala siyang brake lights. Parang bulag yung taillights niya. Kaya hindi ko alam kung papreno na ba siya. Safe distance lang talaga. Hindi ko alam kung sila Israel guys nandun na. Pero ayun. Yung vaccine pala namin guys, kung interested din kayo magpa-flu vaccine, yung vaccine namin is sa Watsons. Dun sa mismong Watsons. May QR code doon. Tapos doon na rin, pag in-scan mo yung QR code, mapupunta ka na dun sa parang site or form. Tapos may dun mga schedule, ganyan, kung saan mo gusto magpa-vaccine. Tapos ang bayad is $850. Pero wala ka pang babayaran kapag nagpa-appointment ka online. Ang bayad mo after the bakuna na. Very helpful yun guys, lalo flu season. Alam nyo, parang yung flu season nowadays, parang intermittent ba? Kumbaga, hindi na talaga siya yung may flu season kapag ganyan. Parang biglang hindi flu season, tas biglang flu season, ganyan. So ayun, pabakuna din kayo guys kung meron kayong extra, ganyan. Maririnig ako nila tatay, wow. Andito kasi ako sa kanila, nagpa-vaccine kami. Ayun. I-haul ko lang guys yung mga nabili namin sa Mr. DIY. Ito yung unang item guys. Ito yung unang-una naming nabili actually. Dadali namin to sa Japan. Kasi 4 hours din yun, diba? Ito. Comfy. Tapos next, ito kay Israel. Ito pa yung isa niyang binili. Nakikita ko to sa mga ads eh. Bob, excited na ako. Gamitin mo na nga to. Ito ganito. Yung bulaklak na gel na ini-stick sa toilet. Ayan. So, yan yung una niyang binili. Tapos, ano to? Ang dami kasi doon, guys. Maaliw ka. Ano to? Windows seal. Tapos, ito, binili niya. Mura lang to, guys. Nasa 40 pesos.
Kasi yung mga ka-team niya daw, mga ka-work niya, notebook pag nagmi-meeting. Diba? Oo, mga ka-team niya kasi matatanda na, guys. Kaya, pen and paper sila. Tapos, ito, panglinis ng toilet. Pasensya na, guys, hinihinaan ko boses ko kasi bintana katabi ko, maririnig ako ng parents ni Israel. Tapos, ito ang last niyang binili. Toothpick. Ayan na ang kanyang Mr. DIY. Ito na yung sa akin naman sa Mr. DIY. Let's start. Ang dami. Ito yung first. Yan, eyelash curler. Naalala ko kasi guys, yung eyelash curler ko, ilang taon na sa akin yun. Tapos nabili ko lang siya sa parang DV Mart, ganun. Tapos 15 pesos lang. Ang technique ko lang, tinitignan ko to guys. Kung, yan, nakikita niyo yung ganun. Kailangan pantay siya dun sa rubber. Labas ko na to kasi nadalhin ko sa Japan guys. Kasi yung prenup namin, ako lang mag-makeup sa sarili ko. So, kailangan ko talaga ng bagong eyelash curler. Tapos, next, eto guys. Yan, parang 20 pesos to o 22 pesos. Tapos, ito yung next kong binili. Yan. Sponge para sa bahay kasi nauubos na yung mga sponge namin. Tapos cute size lang to, yung sakto lang sa kamay. Yung mga Scotch Brite kasi diba ganyan kalaki. Next is hair comb. And ito yung type ng suklay guys na may ipit mo lang sa bag mo. So since magpiprenup kami, sobrang perfect nito sa maliliit na bag kasi super liit lang niya. Tapos ang lalaki ng spaces kaya maganda. Maganda siya. Next is ito. Ito, lalagyan lang to guys. Pag dito ako nagsisticky na Israel, yung lalagyan ng mga shampoo ko. Yung mga shampoo ko, yung sanitary items ko, nakalagay lang sa kahon. Kaya ito, dito ko na siya ililipat para isang lagayan na lang. Next naman is itong, soap rack. Kwarto ni Kuya, dun kasi ako naliligo. Ito maganda siya guys kasi magkasama na dalawa siya. So, pwedeng dito yung soap, tas dito yung mga shampoo, conditioner. Next is itong headband. Yan, plano ko lang tong isuot pag nag-prenup. May pearl, tas black. Tapos, itong panglinis ng lababo yata to guys, or toilet. 2 ends siya. Nalinis ko na yung lababo namin pero ayaw talaga matanggal. Next is itong storage box na maliit. Kung ano-anong anik-anik dito ko sila lahat ilalagay para isang lagayan lang. Tapos pink para madaling makita sa luggage. Next is itong, sticker na kinakabit sa mga paanan ng lamesa or upuan, dining chair, ganyan. Eto, bumili ako nito kasi may binili ako before, tapos natuklap yung pintura ng pader namin nung natanggal siya. Wala kaming sabitan ng hand towel dun sa lababo namin sa loob ng bahay. Kaya yun, bumili ako ng isang pirasong adhesive na hook. Next is soap holder ulit. Yan, adhesive lang din to guys, hindi yung suction. Yung suction kasi parang ang hirap niya sa tiles, hindi naman siya pangmatagalan. Para naman to sa CR nila mama at papa. Next, ito pinaka-na-happy ako guys. Hindi ko alam kung nakita ko na to sa Shopee. Pero ayan siya. Aesthetic siya na lalagyan ng hand soap or liquid dishwashing. Dat pala dalawa nilagay ko. Binili ko. Pero isa lang. For hand soap lang. Doon ulit sa loob na lavabo. Next naman is itong yung dinidikit sa mga furniture para hindi gumasgas sa tiles. Tapos next ito, si Israel kumuha nito para sa akin. Keychain lang siya na metro. Lagi ko kasing kailangan ng metro guys for some reason. Tapos next naman is itong 3 pieces na tabo. Ano lang to guys, 95 pesos. Tapos maganda na yung quality niya. Yan, nanlilimahid na kasi yung mga tabo namin. Parang kahit linisin mo siya, sobrang brittle na nung plastic. Ito naman, malinis-linis naman para di nakakahiya. Tapos last item is itong orasan. Yan lang yung mga binili namin. Hey guys, huwag nyo nang pansinin yung itsura ko. So, ang ginagawa ko today guys is gagawa ako ng itinerary namin. May mga ganito kasi sa Israel guys, monthly calendar na wala siyang month. So, ikaw yung maglalagay ng month, tapos ikaw maglalagay ng date, ganyan. Ang ginagawa ko kasi guys, well, personally, itinerary muna ako, saka ako bibili ng outfit para alam ko kung which clothes yung dadalhin mo or susutin mo for which specific day, kasi may mga activities yan, diba? Tapos, ang ginawa ko rin sa itinerary namin is, hinighlight ko dito yung days na kami lang ni Israel yung magkakasama, tapos kung kailan na namin makasama yung family niya, ganyan, kasi marami kaming napuntahan last 2023 na
sobrang worth it guys puntahan, and gusto ko mapuntahan din yun ng family ni Israel kasi nung nag-Japan yata silang family, parang Shinjuku and Shibuya yung pinuntahan nila. So gusto ko makapunta sila sa Ueno or Ameyoko and Asakusa. Malulubat na ako. Medyo nahirapan ako. 4:42 PM na. Kanina pa ako dito mga alas 2. Ganun kalala. Pag gumagawa kasi ako ng itinerary guys, ang struggle niya kapag ang place na pupuntahan namin involves bullet train. Medyo complex kasi guys yung itinerary kapag sasakay kayo ng bullet trains kasi nga may specific time lang yan na bawal kang malate kasi kami magto-Tokyo Wide Pass kami. And pag Tokyo Wide Pass guys, is-specify na doon kung what time kayo nakaschedule to ride that train. So pag na-late ka, yung mga bullet trains, ang interval niyan 1 hour, 2 hours. Sa case namin 3 hours yung next na schedule na alis from Tokyo. So ayun, bawal malate. Tapos yung nagawa ko ng itinerary for our trip, ito sobrang layo niya, as in 4 hours away siya from Tokyo. Ang gusto lang yatang puntahan is yung outlet. So ito lang yung trip na gusto kong puntahan. Ito lang yung place na gusto kong puntahan. So ayun, magto-Tokyo Wide Pass kami guys. Ang mahal na ng Tokyo Wide Pass. So medyo struggle lang talaga yung paggawa ng itinerary for this specific day lang guys. Itong day lang na to yung nagawa ko simula kanina. Well, yung iba naman kasi madali lang, like Shibuya, Shinjuku, ganyan, Ameyoko, Ueno, yung mga ganun lang. Medyo common siya. Pero ito medyo complex kasi nga sobrang layo niya. Sorry, ang bilis ko na magsalita. Malulubat na kasi ako. Nandito pa rin pala ako na Israel. Ito yun na yung next day kagabi. Nanood lang kami ng Love Next Door. Kaya namamaga yung mata ko kasi may hindi ko isa-spoil. Masyadong malungkot yung episode kagabi. Sa Israel, nagpunta siya hinatid niya yung mami niya somewhere. Tapos, nagpa-car wash and underwash na rin siya nung pick-up nila. So, ayun. Ito yung ginagawa ko ngayon para may silbi naman yung Sunday ko, guys. Kasi bukas pasukan na ulit. So, I'm happy na nagawa ko na, finalize ko na yung itinerary namin for Japan. Yun lang, guys. In-update ko lang kayo. And sana abangan nyo, guys, yung Japan trip namin. Guys, hindi na ako magpapakita. Sobrang ko na, haggard. Pero ayan, nakabit ko na yung binili nating orasan. Pero kailangan ko pang bumili ng hook para mas maiangat pa siya. Ayan, kasi pansin nyo, yung orasan kasi namin dati maliit lang. So ayan, nakapag-agyo na ako. Nililiha ko yan. Tapos ko na siyang iliha guys. Ang kulang na lang is yung mga paa. Ayan. Ikakabit ko pa yung cortina. Eto guys, hindi ko na to na-vlog kanina. Pero hinugasan ko yan lahat. Tapos pinapatuyo ko na lang sila dyan now. Malinis yung basahan na yun. So, ang gagawin ko naman, lilinisin ko yung CR dito sa baba. Actually, hindi naman to nagagamit. Ako lang yata gumagamit nito or si mama. Ayan guys. Nalinis ko na to. Yan, nalinis ko na rin tong kapihan kasi para dito na rin magkakape yung mga tao dito or sila papa. Nasa labas kasi to guys, sa dirty kitchen. Nilipat ko na dito. Tapos ito, parang kailangan na siyang palitan guys. May mga kalawang na siya. Pero yun, pag lumabas ako makabili, mura lang naman yung mga gantong tissue hold. Ito yung mga nagamit kong liha. May isa pa akong naitapon na, pero ayan sila. So, dalawang ganito yung binili ni Israel kanina nung hinatid niya ako. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. 'Cause that's what I feel like. Caught up
Nakasalang yung adobo guys. Kung na-defrost yung manok, pinakuluan ko na lang siya sa konting tubig. Tapos ngayon piniprito ko siya. Habang hinihintay ko yun guys, maglalagay muna ako ng cover ng sofa para pagkakain, maglalagay na lang ako ng cortina. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows, 'cause that's what I feel like. I'm done. Grabe kapagod guys. Maliligo pa ako.